Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga kagamitan pagtulong sa pagtuturo ng pakikinig. Kabilang na dito ay ang audio recording, video clips, interactive media, podcast, at bangay-aralin. At magsisimula tayo sa audio recording. Ang audio recording ay ito yung mga recording ng talumpati, tula, at sa pamamagitan ng audio recording ay nakakasa ang mga mag-aaral ng sanay kung ang tamang diin o tamang tono. Kaya sa pamamagitan ng audio recording ay malalaman nila yan na masanay sila sa tamang tono, tamang diin. At ang video clips naman ay ang video clips ito yung ang mga nakikinig ay nakikita talaga niya ang tagapagsalita. Kaya mas madali sa mga tagapakinig ko na maintindihan nila ang pinapaiwatig ng tagapagsalita dahil naririnig nila ito at nakikita. Habang ang interactive media naman o gaya ng Google Forms o online quiz para sa pakikinig. So pagkatapos na napakinggan ay mangyayari ito at sa pamamagitan ng interactive media, halimbawa sa gaganapin dito online quiz ay malalaman kung ang mga tagapakinig ay nag-pay attention na talaga sa tagapagsalita, may naintindihan talaga sila sa kanilang pinakinggan. At ano naman, ang pagkay-aralin ito ay nakatuon sa pakikinig at pagbasa upang makabuo ng pagkatuto. At ngayon naman ay dadakot tayo sa pagtataya ng kasanayan sa pakikinig. Magsisimula tayo sa objektibong pagsusulit. Ang objektibong pagsusulit ay ito ay multiple choice or matching type o true or false. So ito ay ginaganap pagkatapos ng talakayan o ginaganap ito pagkatapos ng mga tagapakinig pakinggan kung ano ang nais iparating ng tagapagsalita. Dito mahasa kung ano nga ba ang natutunan ng mga mag-aaral. Dito masusukat kung ang mga kung ang mga tagapakinig kung saan sila dapat mai-improve o saan sila magaling. Ang halimbawa dito ay pakikinig sa pelikula o panayam tapos ay sasagutin ang mga tanong batay sa nilalaman. At ang pagsasagawa ng gawain naman ay mga gawa, ito ay ang mga gawain interactive tulad ng pagtuturo ng napakinggan, role-play batay sa paksa. So, ito yung pagkatapos ng mga nakikinig, mapakinggan ang sinasabi ng tagapagsalita ay maaaring ang mga mag-aaral o ay gagawa ng isang role-play na ipabatay nila sa ano talaga ang naiintindihan nila sa video na napakinggan. Ang gagawin ng role-play ay ipabatay nila ito sa totoong sitwasyon upang mapakita kung naiintindihan ba talaga nila kung ano ang kanilang napakinggan. Habang automatic kung pagsusuri naman ito ay pagkakaya gamit ang bilang communication task gaya ng pakikibahagi sa talakayan, pagsagot sa mga pahayag o tanong ng guro pagkatapos makinig. So, ang automatic kung pagsusuri ay ito ay ginagawa kapag ang guro ay nagsasalita o may tinatalakay at pagkatapos nito na ay ang mga mag-aaral ay sasagot ang sagot ng mga mag-aaral na sa kanilang napakinggan sa guro ay gagamitan ng rubric upang malaman kung ang kanilang sagot ay tama ba o
survey ay ito ay ginagawa pagkatapos ng talakayan ng guro. Ginagamitan ito ng rubric sa pagbibigay ng puntos. At yun lamang po sa aking pag-grade.